بأن يبلغك الله شهر رمضان وأنت في صحة وعافية. Una mong gagawin, magdua. Ang mga sahaba na iulat, 6 months before Ramadan, nagdudua na sana paabutin pa sila ng Ramadan. 6 months after Ramadan, nagdudua sila na nawa tanggapin ni Allah ang mga a'mal nila sa Ramadan. Tayo, kailan lang tayo mag-prepare? Aron pa na pag-countdown, tanong makid. Mag-countdown pa tayo, di ba? 23 days before Ramadan. Pero ganun ba ang pag-aanda natin sa Ramadan? Ganun ba kababaw lang sa countdown? Hindi ba dapat magdua? Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi sihatin wa afiyah wa nahnu fi aqidatin sahiha. Ya Allah, paabutin mo kami sa Ramadan. Hindi lang basta paabutin na kami nasa mabuting kalusugan at ligtas sa anumang sakuna at sakit, at pagkatapos noon ay nasa tama kaming aqidat manhaj. Dahil aanhin mo ang ilang Ramadan na dadaan sa buhay mo, pero andun ka kasama ng mga ahlul bidah. Andun ka kasama sa akida mo na hindi tama. Hatta tanshit fi ibadatillahi ta'ala. Para ikaw ay maging active sa pagsamba kay Allah Ta'ala. Tanshit fi ibadatillahi ta'ala. Min siyamin wa qiyamin wa dhikr. Sa pag-aayuno, sa pagdarasal ng tahajjud sa tarawih, sa mga qiyam, sa Ramadan at pag-alala kay Allah. Faqad ruwiya an Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, annahu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Rajab. Naiulat mula kay Anas ibn Malik na inulat niya na ang hadith na ito ay sinahi ni Ahmad at ni Tabarani at dinaif ng ibang ulama. Sinabi ni Anas ibn Malik na ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag sasapit na ang Rajab, sasabihin niya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, pagpalain mo sa amin ang buwan ng Rajab at Sha'ban at paabutin kami sa buwan ng Ramadan. Ito ay nababanggit sa Lataiful Ma'arif. Wa kana as-salafus salih, at ang mga salafus salih nagdudua sila kay Allah Ta'ala na paabutin sila ng Ramadan 6 months before Ramadan, thumma yad'unahu an yataqabbalahu minhum 6 ashhurin ba'dahu. 6 months pagkatapos nito, nagdudua sila na tanggapin ni Allah kung anuman ang kanilang a'mal sa Ramadan. Fa idha ahalla hilal Ramadan, kapag nakita ng hilal, halimbawa February 28 ng gabi, sabi ng mufti ng BARM, sabi ng mufti ng Suksargen, mufti ng Region 9, mufti ng Davao Region, sabay-sabay na sila, pati NCMF sumama na. Sabi nila, nakita ng buwan sa Pilipinas at sa Indonesia, Malaysia, Brunei. Binaan ala qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa sinabi ng Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru ila akhir al-hadith. Ano ang idudua mo? Dapat mong idua ito, Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alayna bil amni wal imani was salamati wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukillah. Ibig sabihin, kapag nakita ng hilal, si Allah ay dakila, ya Allah, pasapitin mo sa amin ang buwan na ito ng mayroong kapanatagan, ng may seguridad, kapayapaan, pananampalataya at ng Islam, at basbas mula sa iyo sa anumang iyong iniibig at iyong kinalulugdan. So sasabihin mo doon sa hilal, sa new moon, ang iyong Panginoon at ang aking Panginoon ay si Allah. Pinapaalalanan tayo na hindi natin sasambahin dapat ang buwan at ang araw. Kaya dapat i-explain natin sa mga kababayan nating Kristiyano o mga non-Muslim na hindi tayo sumasamba sa araw at buwan. Mali yan na sinasabi nila. Kaya sabi niya may buwan dyan sa kwan nyo, sa masjid. Adang tigil na ulan-ulan sa kwan na. Ibig sabihin, mayroong simbol yung kwan. Wala. Kahit pasirain natin yan, walang problema. Hindi yan simbolismo ng Islam. Wala tayong mababasa na mayroong significant hadith yung crescent moon na yan nilagay dyan. Para lang noong Ottoman Empire ma-distinguish kung saan ang simbahan ng Kristiyano at simbahan ng Muslim. Yan lang yun.
Pero sabihin na itong simbolo ng Islam yung wala. Ottoman Empire kasi nasa flag nila yan. Sa Dawla Uthmaniyya nung time na yun. Ha? So, ibig sabihin, sabi nga ni Allah Ta'ala sa Suratul Fussilat, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Huwag kayong magsujud sa araw at huwag kayong magsujud sa buwan. Hindi tayo dyan sumasamba. Nagpapatira pa tayo kay Allah Ta'ala sa lumikha ng syams at ng kamar, ng araw at ng buwan at ng bituin. Ha? So, tayo ng mga Muslim, kapag makita yung hilal, yun ang dua natin. Yun ang dua natin. At ang pinakamabuti sa mga ibad o alipin ni Allah Ta'ala, kapag sila mag-iibada, titingin sila sa buwan, sa bituin, sa araw, hindi lang sa time lang yung nasa schedule. Titingin sila, pumasok na ba talaga ang duhur? Pumasok na ba ang fajar talaga? Ano ang dalil? Hadith ni Ibn Abi Awfa. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaulat, Imam Tabarani at Ahmad sa kanilang hadith na Hasan. Sabi ng Nabi, inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wan-nujuma wal-adillah li dhikrillahi azza wa jalla. Sinabi ni Allah, ano sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna khiyara ibadillah, ang pinaka-pinipilit, pinaka-mainam sa mga alipin ni Allah ay yaong mga kanilang pinapangalagaan, binabantayan ang buwan, ang araw, ang bituin, ang anino sa pagsamba kay Allah. Meaning, ito yung mga tinitignan nila kung pumasok na bang wakto, pumasok na bang buwan. Hindi lang sa kalendaryo. Hindi natin sinasabi na kalendaryo lang. Bawal ang kalendaryo. Hindi. Pwede. Pero dapat yung kalendar makabase din sa pagtingin sa buwan. Kasi hindi lang naman tayo sa Shahru Ramadan inuutusan na tumingin ng buwan. Bawat buwan yan. Sinabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Hajj, yas'alunaka 'anil ahilla. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Tinatanong kanila ya Muhammad tungkol sa mga bagong buwan, mga new moon. Ipahayag mo sa kanila na ito ay mawaqit o takdang oras para sa mga tao at sa pag-hajj nila. Meaning yung season ng Ramadan, season ng Rajab, season ng Hajj, pati ang idda, ang paglabas ng zakah, yung haul, nakabase yan sa hilal. Hindi yan nakabase sa kalendaryo lang. Gagamit ka rin ng apps, gagamit ka rin ng kalendaryo, pero titingin ka pa rin sa mga signs ng Maghrib, sign ng hindi porque sinabi ng apps mo. Ito man ang problema, ya karakala ng mga problema tanong, labi-labi ng may karamadan, gamit ba? Ayapid tanong na apps ko niya, tinimawag dun sa bank, na buka pa no ron. Pintano na apps. Tama man yun, kasi minsan, nakaano sa satellite yan. Pero huwag ka magkumpiyansa lang yan. Tumingin ka sa sign ng Maghrib. Ano ba ang sign ng Maghrib? Saan dito ang kibla? Saan ba yung mga kasama ko na wala? Dito? Titingin ka dyan, pagtingin mo, ang sign ng Maghrib, pupula na yung susadapan ba? Yung ng west, pupula na yun. Yung babaan ng araw. Pag nakita mo nang pumupula na siya, hindi yung pula magkaiba yung pula ng uulan. Iba yung pula. Pag pulang uulan, yung redness niya, parang may kasamang clouds. Pero pag Maghrib talagang makikita mo sa horizon yun, na pumupula na talaga siya, buong space na yan, makikita mo. So, big sabihin, kahit maliwanag pa yan, basta pumula na yan, meaning bumaba na si Haring Araw, mag-iftar ka na. Hindi rin yan totoo na, pasan pa na makitigin ka, mabawi na Satan. Hindi rin yung tama. Maagaw tigin na Satan. Mali yun. Walang basis yan. Pero ang sa atin, ang pinaka-the best, ang sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Rawahu Ahmad fi musnadihi. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mananatili sa kabutihan ng mga tao hanggat minamadali o magayasan nila, so kabukan nila yung kanilang pag-iftar, iksian lang nila, 3 tamar,
isang tubig, tapos iftar na yun, sambahayan ka na. Yan ang pinaka-the best. At kung i-delay nila ang sahur, nasa atin magsahur tayo na alas 2 pa. Nabato sahuran kay ka, midnight snack. Why? Hindi yung sahur, midnight snack yun. Ang sahur yung malapit na, Nabi sallallahu alaihi wasallam, 50 aya, 50 ka aya bago mag-fajar, malapit ang fajar, yun ang interval niya sa pagsasahur niya. Ibig sabihin, itahir niya. Yun ang dapat nating pangalagaan. Huwag yung kung ano lang yung maisip natin, kasi gusto ko pang matulog. Nawala na yung baraka ng sahur, although sunna yun, ang sahur, pero ang mga malaika nagdudua sa iyo sa time na nagsasahur ka. Hadith na inulat ni Imam Abu Dawud sa kanyang sahih, wa annal malaikata latastagfiru lil mutasahhirin, subhanallah, hatta yuftiru. Ang mga malaika nag-istighfar sa mga nagsasahur hanggang mag-iftar sila sa buong araw na yun. Mashallah. So yan ay kabutihan na minsan nakakaligtaan natin. Okay. So yun ang una na paraan. Pag makita ang hilal, Allahu Akbar, Allahumma ahillu alayna bil amni wal iman. So wag tayong magsasabi nga, sigurado na ako, March 1. Wag muna, kasi hindi pa tayo sumilip ng buwan. Bakit? Nakikita mo na ba lahat ng buwan ngayon? Ustad, astronomy. Why? Hindi din natin dinidinay ang astronomy. Okay yun. Pero, yung astronomy, approximations at estimations yan. Tayo na mga Muslim, tinuruan tayo tumingin. Idha ra'aytumul hilal. Hindi sinabi doon, idha hasibtum. O kung nabilang nyo, nabilang nyo doon na, okay. Pag bilang-bilang nyo, kalkyo, hindi. Oo, mayroong isang madhab, si Abdullah ibn al-Mutarrif, na madhab niya yung isolated na madhab ito. Yung sinabi ng propeta, faqduru lahu, kung maging maulap sa inyo, fa in gumma alaykum faqduru lahu, ang kanyang iniisip na faqduru doon ay i-calculate na lang. Yun ang kay Abdullah ibn Mutarrif. Samantala hindi ganon. Ibig sabihin ng faqduru lahu, kapag hindi nakita, dahil sa maulap, hindi talaga ninyo nakita, kumplituhin nyo ang 30 days ng Sha'ban, then mag-start kayo ng Ramadan. Ganun lang ibig sabihin ng faqduru lahu. Hindi lang in-emphasize sa hadith na yun anong tarika, pero tinafsir o pinaliwanag ng propeta sa ibang hadith. Fa'akmilu iddata Sha'bana 30 yawman. Madali. Huwag ka nang maghirap-hirap. Sabi mo, kailangan i-microscope ko pa ito. Kailangan la ilaha illallah. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu qawmun la nahsab wala naktub. Hinggan yun, hadith na inulat ni Imam Tabarani sa kanyang sahih at ni Daraqutni sa kanyang sahih, sa kanilang sahih. Sinahin ni Sheikh Al-Albani, nahnu qawmun la naqra aw la nahsib wala naktub. Wa shahru kada wa kada. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayo ay kaum na hindi tayo nagsusulat, di tayo tigyan paggamit sa mga kalkyo-kalkyoanan. Hindi tayo obligadong mag-calculate dyan sa mga kwan na yan. At hindi rin tayo sabi nahsib wala naktub. Hindi natin kailangan yung mga kalendaryong sangkatutak. At ang tinitignan natin ng shahar, ganon, 30 or 29. Ganyan lang sa atin. Hindi kagaya sa mga ibang reliyon na meron silang 28 lang ang February, leap year, meron silang 31, wala. Sa atin, 29 lang or 30. Kung makita ang hilal, 29 lang ang Sha'ban. Kung hindi makita, 30 days. Ganun lang. Madali. Magaan ang relihiyon natin. Hindi tayo pinahirapan.
Wala din problema kung mag-base ka, may mga kalendaryo ka, pero titingin ka pa rin. Hindi bawal din ang kalendaryo, pero titingin ka. May schedule ng sala, pero titingin ka pa rin. Hindi pwede na doon na lang. Lima na lang, kung sobrang maulan, maulap yung lugar ninyo, o yung mga bansa na steady 3 buwan, meron dyan, 3 buwan puro araw. May gano'n sa Europe banda. Steady 3 buwan, araw, walang gabi. Na, saan mo makakuha yan? Doon na yan sa calculation. So, sana naintindihan. Ikalawa na tarika o paraan, alhamdu wa syukur ala bulughihi. Ang magpasalamat ka, pumuri ka kay Allah na umabot ka pa sa buwan na yon. Pag umabot ka na. Sinabi ni Imam Nawawi sa kanyang aklat na pinamagatang Kitabul Adhkar, sabi niya, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahira aw indafa'at anhu niqmatan zahira an yasjuda syukran lillahi ta'ala aw yuthniya bima huwa ahluh. Sinabi niya, barakallahu fik, alamin mo, kapatid sa Islam, na mustahab, kaaya-ayang mahigit, nasa kung para kanino mang Muslim na mayroong ni'ma na dumating sa kanya. Ni'ma, biyaya. O hindi kaya ay natulak na alis na nikma sa kanya. Nikma, yun naman yung parusa. Na siya ay magsujud kay Allah. Syukran lillah. Sabi mo, gusto mo makatipid ka. O gusto mo, wala ka nang ipanggagasto pagpakanduri. Kaya ganyan tayo muro, pakanduri. Uy, nami akapaso ka na sa nursing na pakanduri. Na wala ka nang igagasto kasi ginasto mo na doon sa pag-aaral ng anak mo. Kung paggawa ka pa ng bahay mo. Anong pinakamadali at mabigat sa lahat ng yan? Magsujudu syukur ka. Ang sujudu syukur hindi kailangan na magwudu ka. Hindi kailangan nakaharap ka sa kibla. Sujudu syukur, pasasalamat, wala kang babasahin doon. Pasasalamat mo kay Allah Ta'ala. Yun ang yasjuda syukran lillah wa yuthni bima huwa ahlu. At purihin mo si Allah Ta'ala sa kung ano yung karapat-dapat sa kanya. Ahlan wa sahlan bi akhil fadil wa sheikhil karim, Sheikh Labib. Hayakallah, Sheikh. Wal labibu bil isharati yafhamu. Allah ibarik fiki, Sheikh. Wa inna min akbari ni'amillahi ala al-'abd tawfiquhu lit-ta'ah. At kabilang sa tinatawag na pinakamalaking ni'ma ni Allah Ta'ala sa kanyang alipin, ang basbasan kakasihan ka ni Allah patungo sa pagsunod sa kanya. Wal ibadatu fa mujarradu dukhulu shahr Ramadan, at yung pagsamba din sa pagpasok pa ng buwan ng Ramadan ala al-muslim wa huwa fi sihhatin jayyida hiya ni'matun 'azimah. Kapag pumasok ng Ramadan, yun pa lang pagpasok ng Ramadan. Dandyan na, inabutan ka ng Ramadan at Muslim ka, nasa mabuti kang aqida, nasa mabuti kang kalagayan, kalusugan, tastahiqqu syukru wa thana. Kinakailangan mong karapat-dapat na pumuri ka at magpasalamat kay Allah Ta'ala. Falhamdulillahi hamdan kathiran kama yanbaghi lijalali wajhi wa 'azimi sultanihi. Pangatlo, al-farhu wal-ibtihaj. Kasiyahan. Matuwa ka na dumating ang Ramadan. Naiulat at napagtibay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu. Binabalitaan niya ng mabuting balita ang kanyang mga Ramadan Mubarak, ganyan. Kahit hindi ka na kinakausap ng kapatid mo, medyo nakasimangot, Ramadan Mubarak, pre-relaitan mo, yan. Balitaan mo ng magandang balita. Ang Nabi, binabalitaan niya ang kanyang mga sahaba ng magandang balita pagdating ng Ramadan. Sinasabi niya sa ulat ni Imam Ahmad, Ja'akum shahru Ramadan, shahrul mubarak, kataballahu alaykum siyamahu fihi, tuftahu abwabul jinan, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dumating sa inyo, dumatal ang buwan ng Ramadan, buwan na pinagpala,
inubliga ni Allah sa inyong pag-aayuno sa buwan na ito. Sa buwan na ito ay bubuksan ni Allah sa inyo ang mga tarangkahan ng paraiso at isasara ang mga tarangkahan ng impyerno. Waqad kana salafun as-salih, ang mga banal na nauna sa atin, sahaba, tabi'in at baw tabi'in, minas sahaba, tabi'in, silang lahat yahtammuna bi syahr Ramadan. Napakahalaga sa kanila. Binibigyan nila ng importansya ang buwan ng Ramadan. Sila ay natutuwa sa pagdating nito. So yung natutuwa sa pagdating nito, hindi kailangan na magsuot ka ng Spider-Man, na maskot at magsayaw-sayaw ka, o maglagay ka ng mga ilaw-ilaw. Hindi. Hindi yan pamamaraan natin. Pamamaraan ng mga kufar yan. Ang mga kufar, pag Pasko, nasasabihin nila, maglagay tayo ng Christmas lights. Ano yan sa atin? Ramadan lights. Ang gagaya sa kanila yan. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Sino yung gagaya sa kanila, kabilang sa kanila. Sabi ng mga ulama ng usul, most especially, isa sa mga muasirin ngayon, sa Jamiatul Imam, si Dr. Abdul Aziz Al-Rais, hafidahullah, binanggit niya na itong paglalagay ng mga lights na ito, ano ba ang sabab niya o dahilan? Kasi natutuwa ka na dumating ang Ramadan. So, ang mga sahaba, may kakayanan silang maglagay ng mga lampara sa time nila na yun kapag dumating ang Ramadan. Ginagawa ba nila yan? Hindi ginawa. So kung hindi nila ginawa, may kakayanan silang gawin at hindi nila ginawa sa time na yun. Ang kaibahan lang electronic sa atin ngayon, kaya nakasaksak na lang sa kanila sa time na yun, kanila pang sisindihan, hindi nila ginawa. Ibig sabihin, ito ay hindi ganang sa atin. Hindi ito pamamaraan natin ng mga kamusliman. So kapag matutuwa ka sa pagdating ng Ramadan, magbalita ka, Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak ya akhil karim, syahrakum mubarak, ganito, barakallahu fi siyamikum, okay, ganun. Hindi yung maglalagay tayo dyan ng mga Christmas lights o ano-ano dyan. Pangapat na pamamaraan, al-azmu at takhtitu al-musbaq lilistifadati min Ramadan. Ibig sabihin, yung bang meron ka ng plano, may decisiveness ka na, may plano ka na, kung papaano kapakipakinabang sa iyo ang Ramadan. Na hindi puro tulog lang. Mga tao na, Ramadan naman, tuturog tano, tapos mga full blast yung aircon, yung iba papasok pa sila ng sinihan, kasi walang tao, para makatulog doon. La ilaha illallah. Ano ba yun? Yung Ramadan, Syahrul Quran. Hindi ka marunong magbasa. Okay, chance mo na magpaturo ka. Sabi mo, bro, turuan mo naman ako magbasa. Kahit paunti-unti, may reward ka. Yung pagsasabar mo rin na ikaw nagtuturo, may reward ka rin. Ikaw na tinuturuan na pautal-utal, malaki ang reward mo. Bawat harf nun, 10 kabutihan. Naam. Sabi ng Nabi, sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Quran, wa huwa mahirun bihi, fahuwa ma'al safaratil karamil barara. Hadith muttafaqun alayh. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magbasa ng Quran at eksperto na siya talaga dito sa pagbabasa niya, ang kalibil niya ay ang pagbabasa ng mga kerubim, yung mga anghel na matataas ang ranggo, parang sina Jibril alayhi salam. Wa man qara'a al-Qur'ana wa huwa yatata'u fihi. At sino mang magbasa ng Quran at pauka-uka yung pagbabasa, alif, dalik, lalo na yung bagong yakap sis, dikal, kita, wag mong paano yung sarili mo i-discourage. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu, sabi niya, ajran, meron kang dalawang reward doon sa pagsisikap mo, at reward doon sa pagiging ikhlas mo sa pagbabasa. At bawat harf na yan ay mayroong 10 kabutihan. Masya Allah. Yan ay syahr ng Quran, buwan ng Quran. Si Imam Malik, iniiwan niya ang pagtuturo niya ng ibang subject pag Ramadan. Mag-focus siya sa Quran al-Karim. Panglima na tarika o paraan, Abdul Azim as-Sadiq ala ightinami wa amarati awqatihi bil a'malis salihah. Yung meron ka talagang desisyon sa sarili mo na gagamitin mo itong oras na ito para sa pag-ibada kay Allah Ta'ala. Anong kasama doon sa mga marami pang ibadat? Meron kang kamag-anak
na walang pumapansin sa kanya dahil sa miskin siya. Pinuntahan mo, inayos mong ugnayan mo doon. Subhanallah, ibadah yun kay Allah Ta'ala. At hindi yun pagsasayang ng oras. Tayo kasi, usually, pag Ramadan, after Fajr, dun na ang chismis magsisimula. Di ba? Pagkatapos ng Fajr, dun na. Hindi nga kayo nagpandesal, gutom nga kayo, pero kinakain niyo yung laman ng kapatid ninyo. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Sabi ni Allah Ta'ala, iniibig niyo bagang kainin ang laman ng inyong patay na katawan ng inyong kapatid? Hindi ba ayaw niyo yun? So ganun ang panglilibak. Nadaan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa dalawa katao, nag-uusap silang dalawa patungkol doon sa isang kasama nila. Nung narinig ito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Araayto ma," sabi niya, "sa tingin niyo ba kung isang asno na ito, isang donkey na patay, nandito sa harap ninyo, kakainin niyo ba? Kakainin niyo ba?" Sabi niya, "La, ya Rasulullah." Sabi niya, "Ganun ang ginagawa ninyo sa kapatid ninyo ngayon." Yan. Basically, pinagbabawal yun ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Yun ang sinasabing gutom ang tiyan mo, pero busog yung bibig mo. Bakit? Kasi katawan ng kapatid, katawan ng kasikuanan to, why? Diba? Katawan kasikuanan to siya kito, why? Anong why ba? Ayun, pinag-uusapan na. Ang buhay ng may bola, tayo guilty, hindi lang mga kababaihan, lalaki, babae. Sa ganitong kasi dyan, papasok yung role ng mahihinang syaitan. Yung mga syaitan na hindi nagapos, yung mga mahina, at yung nafs mo, gustong-gusto nila yan sa time na yan. Pang-anim, al-ilmu wal-fiqhu bi-ahkami Ramadan. Yung alamin, siyasatin, saliksikin, ang mga hukuman, mga hatol ng pag-aayuno sa Ramadan. Hanggang ngayon, babalik-balik pa rin yung mga tanong. Sigurado, mamaya itatanong yan. Andyan si Sheikh Labib, inshallah ta'ala, sasagot sa mga tanong ninyo. Itatanong, ganito, natapos na yung buwan ng dalaw ko, pero may lumabas na medyo ibang kolor, anong gagawin ko? Yung iba naman ganito, namatay ang tatay ko na meron siyang kunting naiwan sa Ramadan. Ayunuhan ba namin yun? Ang hukom doon? Ganon. So, kinakailangan yun, hindi ka dapat sa Google magtanong. Hindi ka dapat sa magtanong. Magtanong ka sa mga ulama. Sabi ni Allah, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." At tanungin ninyo ang mga ulama kung hindi niyo nalalaman. Ulama ng din. Huwag yung mga magtatanong kayo sa hukuman, doon kayo sa karpintero. Paano yun? Di ba para bang gusto mong ipaayos yung ngipin mo, pumunta ka sa karpintero. Ang gagawin niya na pupukpukin na ng martilyo yung ngipin mo. So doon ka sa mga ulama magtanong sa ahkam, sa mga hukuman. Pangpito, alayna an nastaqbilahu bil azmi ala tarkil atham was sayyiati wat tawbati sadiqah min jami'id dunub. Salubungin natin dapat ang Ramadan na mayroon ng desisyon sa sarili natin na iiwanan na natin ang mga nakasanayang masasamang gawi. Ustad, wala man akong naapakang tao. Bakit? Kasi naniwala ko dun sa kanta ng Shakul, basta't wala kang naapakang tao, yun ang sabi niya. Di ba? Kanta nila yun. Ano yun? Nakalimutan ko yung lyrics. Sabi niya, walang naapakang tao. Pag gusto ko, pag sweldo ko, Ustad, kumakanta lang ako dito sa video okay ko sa loob ng YouTube. Nagkakaraoke ako. Wala naman akong nadidisturbo. Ako lang yun. La ilaha illallah. Nagkakasala ka sa ginagawa mo. So dapat mag-azam ka na iiwanan ko na talaga itong kasalanan nito. Quran dapat ang pakinggan ko, ang babasahin ko. Sabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Nur, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Magtauba kayo lahat, mga mananampalataya kay Allah Ta'ala upang magtagumpay kayo. Ang tagumpay ng umma sa pamamagitan ng tauba sadiqah. Totoo na pagtauba natin kay Allah Ta'ala. So tingin nyo ba sa nangyayari sa Palestine? Ang dami-daming mga Muslim countries, dami nating mga Muslim. Bakit hindi natin sila maligtas?
Kasi hindi pa tayo nagtauba ng tunay na pagtauba. Hindi tayo tapat sa pagtauba natin. Na? Kasi kung totoo, dapat ang mga kamay na liligtas sa Kanya, ayon sa tapat nubay ni Allah, kamay na malilinis. Hindi dapat yung may dungis o bahid dungis ng anumang mga malalaking kasalanan. Na, pangpito o pangwalo, at-tahni'atun nafsiyya war-ruhiyya at-tahayyu'a al-nafsiyya war-ruhiyya min khilal al-qira'ati wal-ittila' 'ala al-kutub war-rasail wa sama' al-ashritat al-islamiyya min al-muhadarat wad-durus. Ito yung panahon na dapat ang ginagawa natin, piniprepare yung ating mga sarili, ang ating mga kaluluwa sa pagbabasa, pakikinig sa mga muhadarat patungkol sa kabutihan ng Ramadan at kabutihan ng kabuuan ng Islam. Pangpito o pangsiyam, al-i'dadul jayyid lid-da'wati ila Allah fihi. Ayaw bang magprepara ka ng mabuting preparasyon sa pagdakwa tungo kay Allah Ta'ala rito. Number 1, lalo na sa mga nagdadakwa, tahdhiru ba'd al-kalimat wa at-tawjihat tahdhiran jayyidan li ilqa'iha fi masjidil hayy. Sa village mo, magpe-prepare ka ng magandang mga muhadarat, magkukumpose ka, magbabahas ka, mag-search ka ng mga kalimat na ikakabuti at beneficial. May relasyon doon sa inyong mga dinadakwahan sa masjid mo, sa community mo. Pangalawa, tawzi'ul kutayibat والرسائل الوعظية والفقهية المتعلقة برمضان على المصلين وأهل الحي وأهل القوم. Magbigay ka, hindi mo na kayang magsalita o kan kasi medyo mahihain ako, Ustad. Tumulong ka sa pag-distribute ng mga babasahin patungkol sa ahkam ng Ramadan, patungkol sa kahalagahan nito, mag-distribute ka sa iyong lugar. Pangatlo, i'dad hadiyatu Ramadan, biimkanika an tastakhdim fi dhalika ad-dharf. Kahit sobre, magbibigay ka ng hadiah sa Ramadan. May kakayanan ka, may pera ka, 20 pesos, 30, para ma-encourage yung mga tao. O hindi kaya, maglalagay ka doon sa envelope ng mga babasahin patungkol sa Ramadan. O introduce mo sa mga non-Muslim kung ano ito, sa mga ganong paraan. Pang-apat, at-tadhkir bil-fuqara'i wal-masyakin wa badli sadaqati waz-zakati lahum. Ito na yung pagpapaalala una sa sarili mo at sa iba patungkol sa mga fuqara. Kasi ang buwan ng Ramadan, buwan din yan ng mga fuqara, ng mga masakin. Pantay-pantay, hari, hindi hari. Wala tayong kinakain, sabay-sabay tayong magsasahur, sabay tayong titigil kumain, sabay-sabay tayong kakain. Doon tayo nakikita yung pagkakapantay-pantay, pinapaalala ni Allah sa atin, anong nararamdaman ng mga taong gutom? Anong nararamdaman ng mga naghihirap? So maging paalalahanan natin ang ating mga sarili at iba. Pang-10 na tarikha, ito na yung last, nastaqbilu Ramadan bi fathi safhatin bayda mushrika ma'a Allah subhanahu wa ta'ala bitawbati sadiqah. Salubungin natin ang buwan ng Ramadan, nabubuksan natin ang ating libro ng buhay na clean page, clean slate, sabi ng English. Sa ating pakikitungo kay Allah. Kasi ito na yung buwan na, kumbaga yung ipofocus na talaga, yung gawain mong pagkonekta ulit kay Allah Ta'ala. Pangalawa, مع الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. Yung kalagayan naman sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ano man yung bid'a, pakisama portion na nakikisama ka, huwag ka nang makisama doon. Kasi napupilitin talaga ako, Ustad. Sa 30th anniversary namin magpipinsan. 30th na death anniversary ng lolo namin, makapunta talaga ako. Alam mong bid'a yun. Tapos na taon, buwan ng Ramadan, huwag mo nang pupuntahan yun. Kasi doon ka, dapat ipakita mo sa araw, sa buwan na yan, magsimula yung totoong pagsalubong mo sa Ramadan na susundin mo ang propeta. Sallallahu alaihi wasallam.
at iiwasan mo ang pinagbabawal niya. Ang pinagbawal niya, ang bid'ah. Wa anna hadha siratal mustaqima fattabi'uhu. Sabi ng wala tattabi'u subula fatafarraqu an sabili. Tunay na ito ang sabili. Sabi ng Allah Ta'ala, ito ang aking tuwid na landas. Ito ang Islam ko. Ito ang Quran at ang Sunnah. Sundin ninyo ito. Kung susunod kayo sa ibang napakaraming daan, dating daan, tamang daan, 5 daan, ano-anong mga daan-daan, 5 daan ng ayuda, 700 daan ng ayuda, ano-ano pang daan. Tataparraka bikum an sabili. Kayo ay makikiwalay doon sa tuwid na landas na yun. Quran at Hadith, yun ang susundin natin. Pagkatapos, ma'al walidain, sa mga magulang mo, wal aqarib, mga arham, yung mga kamag-anak, sa asawa mo, mga anak mo, bil birri was sila, ng kabutihan at ng mabuting pakikitungo. Pagkatapos, ma'al mujtama, alladhi ta'ishu fihi, hatta takuna abdan salihan wa nafi'an. At sa iyong ginagalawang lipunan, para ikaw ay mamuhay doon na isang matuwid na alipin ni Allah at kapakipakinabang sa iba. Sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi anfa'uhum linnas. Ang pinakamainam sa mga tao ay yung nakakabigay pakinabang ng higit sa mga kapwa nila tao. At ito, ang mga pamamaraan, 10 lang ito na nabigay natin, kung hindi, napakarami pa. Dahil hindi kaya ng oras natin at may susunod tayong speaker, ganito po natin salubungin ang buwan na ito ng Ramadan at patatandaan natin, kalakip doon ay pangalagaan natin higit sa anuman after ng shahada ay ang ating sala. Dahil walang saysay ang anumang ibadat natin kasama ang ayuno kung ang ating sala ay hindi natin pangangalagaan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, isang beses, si Aisha radhiyallahu ta'ala anha ay nagsabi sa kanya, Ya Rasulullah, ud'u li du'aan lam takun yawman yad'u biha li ghairi. Ya Rasulullah, ikaw ay magdua sa akin ng da'wa o dua na hindi mo pinagdua sa iba bukod sa akin. Magdua ka kay Allah. Sabi ng propeta, Allahumma gfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, patawarin mo si Aisha sa mga dati niyang kasalanan, sa mga darating na kasalanan, sa tinago niya at hinayad. Natuwa ang Aisha, sobrang tuwa, napahiga siya dito sa paanan ng Nabi. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yasurruki du'ai ya Aisha? Aisha, natuwa ka ba sa dua ko? Sabi niya, Ya Rasulullah, wa mali an la usarra bi du'aika. Ya Rasulullah, sino ba ako na hindi matutuwa sa dua mo na yon? Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakinggan ninyong mabuti ang salita na ito ng Nabi, walladhi nafsi biyadihi, sumpa kay Allah na siyang may hawak ng aking kaluluwa, innaha la da'wati li ummati inda kulli salah. Sumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang may hawak ng aking kaluluwa, Ya Aisha, yun ang dua ko sa lahat ng ating umma sa kada magsasala sila. Ibig sabihin, included tayo doon. Paano natin ma-avail yun? Paano tayo makakapasok doon? Kung susundin natin ang tarika ng Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi na hindi natin nakita ni isang beses, pero bakit natin sinusunod? Ni isang beses hindi natin nakita ang propeta na yan. Bakit ako tayong nasimulan natin ang Ramadan na hindi tayo titingin sa buwan? Takot tayo na masulay ang kanyang utos. Dahil sa loob-loob natin, ninanais natin, naniniwala tayong totoo ang kanyang sinabi, at ninanais natin na makatagpo natin ang propeta na yan na nagdua ng syafa'a para sa atin sa bawat sala. Pangalagaan natin ating ibadat, alinsunod sa Quran at sa Hadith, sa pamamagitan ng pag-aaral, salubungin natin ang Ramadan ng may kaalaman, sa tamang manhaj at aqida, sa tamang tarika, tamang paraan. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.